Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 179 at 180 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita muli sa atin etong si Mr. Rick na inihahanda ang isang kahon ng regalo kasabay ng pagbabalik nitong binata na masaya niyang natanong kung ano di umano ang naging daloy na paghaharap nila nitong high floor manager na si Vendivia. Do'y ipinasilip nga sa atin ang mga panahon nung nagpapaliwanag itong high floor manager na kinakailangan niyang i-clear ang ikalabing-anim na palapag ng tore sa loob lamang ng 24 na oras at kaniyang ipagkakaloob ang isang espesyal na item na tinatawag na Soul Stone of Longing. Kung magtatagumpay nga raw siya sa nasabing misyon ay magagawa niyang makaharap ang isang primordial being at idadagdag pa nga raw niya ang benepisyo na pagsubaybay sa mga susunod na aksyong isasagawa nitong si Jin-Yuk. Kasabay ng pagsagot niya na nakuha niya ang lahat ng mga nais niyang makuha. Napangiti naman etong si Mr. Rick mula sa sagot niyang nakuha at ipinakita dito sa ating pangunahing tauhan ang kahon na naglalaman ng item na kapalitan niya mula sa mga kagamitan na kanyang ibinigay. Ayon nga sa binata na wala pa siya sanang planong gamitin ang bagay na iyon na nasa loob ng kahon. Subalit mukha nga raw wala na talaga siyang ibang pagpipilian pa sa ngayon at kaniyang muli nga raw ipapamalas ang kanyang kahusayan sa paggamit ng paborito nitong sandata noong panahon ng kanyang kalakasan sa paglalaro ng Tower of Trials. Samantalang patuloy lamang ang pagsasagawa ng mga drills para sa pag-evacuate ng mga sibilyan oras na naganap na ang inaasahang outbreak sa Seoul. Pilit nga ang mga ito ay nakikiusap sa mga mamamayang naroroon na makiisa sa paghahandang kanilang isinasagawa. Inilahad nga ng kasama nitong chairman ang mangilan-ngilang reklamo na kanilang nakukuha at natatanggap sa madalas na evacuation drill nilang isinasagawa. Magkagayunman ay matiwasay pa rin ang karamihan sa mga ito na nakikibahagi sa nasabing gawain. Maya-maya ay lumapit nga sa kanila ang dalawang individual na sina Ashley at Jack Friedman na mga manlalarong nagmula sa Lockheed Guild ng bansang Amerika at inihayag ang pakikiisa sa paghahanda nilang isinasagawa. Nagpasalamat naman itong chairman sa nasabing bagay, ngunit ayon naman kay Jack na ito ay tanda ng pagtanaw niya ng utang na loob mula sa tulong na ibinigay sa kanya nitong manlalarong si Anon. Noong minsan ay nalagay sila ng kanyang grupo sa isang napakadelikadong sitwasyon sa pag-raid ng ikawalong palapag ng tore. Kapwa nga rin ganoon ang bagay na naglalaro sa isipan nitong player na si Xiaoting, na kasalukuyang tumatayong guildmaster ng New China, ang muling maibalik ang pabor na ginawa nitong ating pangunahing tauhan nung naganap ang outbreak sa Beijing sa nakaraan. Sinusubukan nga sana niyang hanapin kung nasaan sa kasalukuyan etong ating pangunahing tauhan hanggang sa doy nakaharap niya etong si Maria na agaran nga ang mga ito ay nakilalang isa't isa, gayon din ninais na mas makilala pa upang makabuo ng isang magandang ugnayan para sa mga guild ng kani-kanilang mga bansa. Samantalang sa itaas namang bahagi ng gusali ay natatanaw sila nitong si Chun Yusong habang eto namang si Teresa ay masiyang isinaad na kasalukuyang naroroon ng araw ang lahat ng mga miyembro ng Veterans Company. Wala namang paki etong stalker ni Jin-Yuk at inatasan na nga lamang silang puntahan na ang bawat istasyon na nakaatang para sa kanila. Nalabis na ikinadismayang marinig nitong sina Yoyunwa at Lee Taemin. Pilit nga nila siyang hinihingan ng pampaganang pahayag na hindi naman maunawaan ni Cassie, kaya't etong kapatid niya ang nagpaliwanag ng lahat. Labis nga silang nabigla nung malakas na isinaad ni Chun Yusong na kinamumuhian niya ng husto etong si Jin-Yuk. Marahil ang ilan nga daw ay sumusunod dahil sa paghanga, habang ang iba ay napipilitan lamang. Subalit naroroon nga daw silang lahat dahil sa isang partikular na pagkakatulad. At iyon ay ang nabagong araw ang kanilang buhay dahil dito sa ating pangunahing tauhan. Kaya't gamit ng pagkakataong ito ay titiyakin nga daw nilang lilikha sila ng isang hindi mababayarang utang na loob para dito sa taong bumago ng kanilang mga buhay, mga master. Nabigla nga ang lahat at napukaw ang damdamin ng bawat isa niyang kasamahan, lalo na etong sina Miss Lee. Pinuri nga nitong si Teresa etong si Chun Yusong at hindi na nga raw ito nakapagtataka pa sapagkat labis siyang pinahahalagahan nitong ating pangunahing tauhan na literal namang hindi niya nagustuhang marinig. Mas minabuti nga niyang ituon ang kanyang atensyon sa aksyong dapat nilang isagawa, na sinang-ayunan naman itong dalaga at ang tanging magagawa nila sa ngayon ay ang maghintay sa magandang resulta sa pagkilos ni Jin-Yuk habang ginagawa ang lahat upang maging ligtas pagkalipas ng isang linggo. Sa mga oras ding iyon ay tuluyan na nga narating nitong si Jin-Yuk ang ikalabing-anim na palapag ng tore at agarang inilahad muli nitong system ang misyong dapat niyang isagawa mula sa kahilingan nitong high floor manager na si Vendivia.
Alam nga niyang ang palapag na ito ay pinamumugaran ng samot-saring mga naglalakihang mga nilalang at insekto at kinakailangan ng 1 linggo bago tuluyang maabot ang lungga ng reyna ng mga halimaw ng nasabing palapag. Ngunit aniya ang payag ng iyon ay para lamang sa mga ordinaryong manlalaro at bago pa man daw siya tuluyang gumawa ng pagkilos ay kinakailangan muna niyang manghalap ng mga mahalagang impormasyon. Kapwa naman masisilayan natin etong isang individual habang hinahabol ng isang napakalaking halimaw. At eto nga ay walang iba kundi si Melina kasama etong si Tristan. Hanggang sa marinig nga nito ang pahayag na kung nais nilang mabuhay ay dapat silang yumuko sa mga sandaling iyon na mabilis nilang tinugon. Habang etong halimaw ay tuluyang napaslang sa isang iglap lamang. Lumapit nga sa kanilang dalawa etong binata at binati ang mga ito buhat sa agarang pagtugon ng kanyang mga masasabing pinakamahalagang impormante. Labis nga nagrereklamo etong si Melina sa biglaang pagtawag sa kanila sapagkat etong pulutong araw ng mga dambuhalang nilalang na nasa 16 na palapag ng tore ay labis pang pahirap para sa mga kagaya nila. Do'y pilosopo naman siyang sinagot ng binata na kung ganoon ay dapat daw bang siya mismo ang tatahak sa kanilang kinaroroonan na masiyang sinagot nitong si Tristan na kung ano ang pahayag nitong si Jinyuk ay siyang 100 beses na tama at hindi dapat questionin ng mga kagaya nilang mabababang uri. Literal na hindi nga magawang paniwalaan nitong si Melina ang klase ng pag-iisip mayroon etong kanyang kasamahan hanggang sa maya-maya ay bigla silang natigilan buhat sa muling pagdagsa ng napakaraming bilang ng mga dambuhalang insekto na tinatahak ang kanilang kinaroroonan. Agaran nga etong dalawa ay naganda na sa pakikipaglaban. Subalit sa isang iglap nga lamang ay madaling napaslang ang lahat ng mga ito na ikinabigla nitong dalawang babaeng naroroon. Nawika nga ni Jinyuk na isipin nga daw ng mga ito na maswerte silang dalawa sapagkat sila pa lamang ang unang makakakita ng kanyang kaparaanan pagdating sa paggamit ng baril na tinatawag na akimbo style. Hindi makapaniwala etong dalawa sa kaparaanang ginagamit ng ating pangunahing tauhan habang patuloy nga itong tinatahak ang pulutong ng mas maraming halimaw at gamit ang kanyang mga baril ay madali lamang niyang sabay-sabay na idinispatcha ang lahat ng mga nilalang na nasa kanyang lokasyon. Paglalahad pa nga sa kwento ng paggamit nga raw ng baril bilang sandata sa larong Tower of Trials ay siyang pinaka hindi sikat na kaparaanan. Subalit ang masilayan nga raw etong ating pangunahing tauhan na gumamit ng ganitong taktika ay literal na kahanga-hangang pagmasdan. Ilang sandali nga lamang ang kanyang kinakailangan at tuluyan ng nagapi nitong binata ang lahat ng mga asurot na naroroon. Kasabay ng bagyang pagpuri sa nagawa nitong si Mr. Rick sapagkat di hamak na mas maganda ang kalidad ng kanyang kasalukuyang ginagamit na mga baril kumpara noong nasa virtual reality game pa lamang ito. Nagsimula na nga rin siyang magtanong dito sa dalawa niyang bataan hinggil sa mga impormasyon na may kaugnayan sa pagkilos na isinasagawa ng Demonic Association. Subalit agaran namang pinutol ang pagsasalita niya nitong si Melina at nakiusap na pakinggan muna ni Jinyuk ang kanyang payag bago pagamitin ang Brand of Tribulation. Humingi nga siya ng paumanhin sa kanya sapagkat sa kasalukuyan nga raw ay nakakahalata na etong nasabing samahan na mayroong anay sa kanilang asosasyon buhat sa sunod-sunod na pagkakadiskubre ng kanilang mga plano sa nagdaang mga misyon. Kaya't kung magmumula nga raw sa kanyang impormasyon sa ngayon ay tiyak na talagang magsususpecha na ang mga higher up na siya ang traidor sa kanilang hanay. Ngunit labis na nadismaya naman siya sapagkat etong si Tristan ay magiliw na inilahad sa ating pangunahing tauhan na kasalukuyang nakikipagtulungan ang Demonic Association sa isa sa mga high floor manager ng Tore. Gayon din, etong araw individual na nagtatago sa alias na Nietzsche ang siyang nangunguna sa kanilang hanay pagdating sa pakikipag-ugnayan sa high-level administrator. Masaya naman etong ating pangunahing tauhan at nasambit pa nga para dito sa tensyonadong si Melina na etong si Tristan ang dapat niyang pamarisan. Nagpatuloy nga siya sa pagpiga ng mga impormasyon hinggil sa kung sinong high floor manager ang kanyang tinutukoy at ano ang pinaplano ng mga ito. Ngunit malungkot namang sinagot siya ni Tristan na wala siyang anumang bagay pang nalalaman sapagkat wala silang paintulot na malaman ito mula sa kanilang mga nakatataas. Napaisip nga itong binata mula sa mga bagay na kanyang natuklasan habang mayroon ngang isang individual ang sumagi sa kanyang isipan kung sino ang kanilang tinutukoy. Gayon din, tuluyan nagpasya na nga siyang paalisin na itong dalawa at ipagpatuloy na lamang ang pagkalap ng mahalagang impormasyon para sa kanya sapagkat magsisimula na nga raw siya sa misyong dapat niyang isagawa. Mabilis na nga siyang kumilos at tinahak ang landas patungo sa kinaroroonan ng boss ng nasabing palapag habang nagmumuni-muni kung sino nga ba sa 7 high floor manager ang nakikipag-ugnayan sa Demonic Association. Isa nga lamang ang pumasok sa kanyang isipan na maaaring gumawa ng bagay na iyon
at wala ngang iba kundi etong si Hastings. Siya nga lamang daw ang individual mula sa mga ito ang makakaisip ng ganung gawain at sinisiguro nga daw niyang pagbabayaran nitong Goblin ang lahat ng kanyang ginagawa laban sa kanya habang nagsisimula ng idispatcha ang mga nilalang na nasa kanyang daraanan. Ang kanyang pagkilos naman ay pinagmamasdan mula sa monitor nitong high floor manager na si Vendivia at aniya ay matagal na ang panahon nung huling beses siyang nakakita ng manlalarong gumagamit ng item na baril bilang sandata sa laro at kung tunay nga raw talagang magagawa nitong binata na maabot ang tinatawag na primordial being, ang nasabing quest niyang inihanda para sa kanya ay hindi ganoon kahirap. Subalit literal na napahintunga siya buhat sa pagpapahayag ng system na nakababahalang mensahe at nagsasaad ng pagsisimula na ng pagsalakay ng mga halimaw sa mundo ng mga tao na talagang labis ng ikinabiglang mapag-alaman. Gayon din ang iba pang mga manlalarong kasalukuyang nasa Seoul, kabilang na dito etong sina Chun Yusong at Teresa. Agaran ding napag-alaman nitong si Jinyuk ang mensahe mula sa system, kasabay ng paglitaw ng isang dambuhalang dimensional rift sa lungsod ng Korea. Hindi nga ito inaasahan ni na Maria, sapagkat ayon daw kay Takeshi ay may 1 linggo pa silang paghahanda. Samantalang agaran ditong malakas na nag-atas etong chairman ng Awakened Association na magmadali na ang lahat at magdeklara ng araw ng pagpapalikas sa lahat ng mga sibilyang naroroon at kasabay na tawagin na ang lahat ng mga manlalaro. Sa ibang dako naman ay ipinagbigay alam na rin itong si Alice na ang dilubyong kanilang ikinababahala ay kasalukuyang nangyayari na ng mas maagang araw kumpara sa kanilang inaasahan. Habang sa harapan nitong babaeng vampira ay makikita ang paglitaw ng mas maraming bilang na mga dimensional rift sa lungsod ng Seoul. Bagyang nangangamba itong si Jinyuk habang ipinapaalala kay Alice ang kanilang paghahandang napag-usapan. Napangiti na nga lamang etong kanyang kausap sapagkat higit nga raw na naging sigurista na etong ating pangunahing tauhan sa ngayon. Kasabay ng pagsang-ayon niya sa binata at nagsimula ng tahakin ang lugar na dapat niyang puntahan sa ngayon. Samantalang sa ika-16 na palapag ng tore ay lumikha naman ng isang malakas na pag-atake etong binata gamit ang Wind's Domain at mabilis niyang tinumbok ang daang ito gamit ang buong lakas at bilis niyang tinataglay. Binigyang diin nga niyang wala na siyang anumang oras na dapat pang sayangin sa ngayon. Kinakailangan magmadali na siyang tapusin ang boss ng mga halimaw at ang tangi magagawa niya ay magtiwala sa kanyang mga kaibigan at iba pang mga manlalaro na maprotektahan ang lungsod hanggang sa siya ay makabalik mga master. Pagkatapos ay ipinakita ang grupo ng mga manlalaro na nasa harapan ng isang dimensional rift. Ayon pa nga sa isa sa mga ito na sa kabila ng di pa ito tuluyang nagbubukas ay literal na kanila nang nadarama ang nakababahalang lakas ng mana ng mga nilalang na nasa loob nito. Nanginginig nga siya sa matinding takot at hindi na ito tuluyang nakatiis pa kung kaya't ninais niyang umalis na lamang sa lugar na iyon. Ngunit pinahinto naman siya nitong dalawang sadistang magkapatid na labis na nadidismaya sa kaduwagang ipinapakita nitong matandang manlalaro nilang kaharap. Ngunit nabigla naman silang dalawa nung may individual na pinayagan etong lalaki na lumisa na lamang kung ito talaga ang kanyang nais. Eto nga ay si Jang Yunsok na seryosong nasambit na ang sinumang individual na nawalan na ng kagustuhan pang lumaban ay magiging pabigat lamang para sa kanila. Gayunpaman, kung hindi nga raw nila magagawang pigilan ang mga nilalang na magmumula sa mga portal ay mapagtatanto din itong mga duwag na manlalaro na wala silang lugar pang mapagtataguan. Sa mga sandali ding iyon ay nagsimula nang magpakita ng senyales ng pagbubukas etong mga portal, kaya't seryoso ngang pumesto ang lahat at naganda para sa pagkikipaglabang kanilang isasagawa. Samantalang dahan-dahan nga nagpakita ang isang dambuhalang nilalang at lumabas mula sa portal. Literal na kabado nga etong sina Jang Yunsok sa laki nitong halimaw na kasalukuyang nasa kanilang harapan at nagpakawala ng isang napakalakas na palahaw, tanda ng pagsisimula ng pagsalakay nitong mga alagad ng tinatawag na Shavnigurat mga master.